Sonia, puwede ba akong maging tapat? Opo, Tito Ben. Parang nakikita kita, hindi lang bilang manugang, kundi bilang isang babae. Sa mga salitang iyon, bumaksak ang aking puso. Ang damdamin ko ay nararamdaman din pala nga aking biyenan. Tito Ben, paumanhin sa mga salitang ito, ngunit hindi ko ito maitago. Kapag kasama kita, nakakalimutan kong ako ay 72 taong gulang. Buong tapang akong sumagot, ako rin po, Tito Ben, hindi kita nakikita bilang biyenan, kundi bilang isang lalaki. Sa sandaling iyon, tinakpan ng kamay ni Tito Ben ang aking kamay, ito ay mainit at matatag talaga. Opo. Dahil sa pag-alaga mo sa akin at sa init ng iyong pagtrato gumugulo ang aking isip. Sa liwanag ng paglubok ng araw, nakatinginan kami, at dahan-dahang nahalikan. Kung susuportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis ninyong maririnig ang mga bagong totong kwento ng Twilight Express. Kaya, simulan na natin ang kwento ngayong araw. Sinasabi ba nila na ang buhay ay tulad ng isang hindi mahulaang ilog? Ang pangalan ko ay Sonia de la Cruz, 38 taong gulang. Isang taon na ang nakalipas, pumanaw ang aking asawang si Jun mula sa pancreatic cancer, at mula nun, mag-isa akong nagtatrabaho bilang isang web designer sa isang maliit na apartment sa Cebu. Noong ikasal kami, nalungkot ako na hindi kami nakaroon ng anak sa loob ng 5 taon, ngunit sa ngayon, iniisip ko na baka ito pa nga ang mas mabuti. Pagkatapos pumanaw ni Jun, natural na lumayo ako sa pamilya ng aking asawa. Ang aking biyenan ay pumanaw din 3 taon na ang nakalipas, at si Tito Ben ay naninirahan mag-isa sa isang single detached house sa isang subdivision. Ngunit maliban sa pagtawag upang kumustahin siya isang beses sa isang buwan, wala kaming espesyal na komunikasyon. Si Tito Ben, 72 taong gulang, ay isang retiradong prinsipal sa high school sa loob ng 40 taon, kaya siya ay may dignidad. Ngunit sa akin bilang kanyang manugang, siya ay nanatiling isang mahirap at maingat na tao. Sa totoo lang, madalas kong naririnig sa matao sa paligid ko na ako ay may kagandahang parang artista. Tuwing nakikita ako ng kapitbahay, sasabihin nila, ang ganda talaga ni Sonia, pwede siyang maging artista. At ang aking mga kaibigan ay nalulungkot at sinasabing, bakit ganun ka katahimik sa ganda mong iyan? Naalala ko pa noong ikinasal kami ni Jun, narinig ko sa likod, bakit si Jun pa ang pinili ng isang magandang babae tulad ni Sonia? Ngunit mas gusto ko ang isang simpleng buhay kaysa sa isang marangya. Ngunit isang gabi, biglang tumawag ang ospital. Kayo ba ang tagapangalaga? Si Mr. Ben Santiago, o ay isinugod sa emergency room dahil sa pagkahimatay. Bumabagsak ang aking puso. Dali-dali akong pumunta sa ospital at nakita si Tito Ben na nakahiga sa kama. Siya ay mayos tingnan na hindi mo akalain na siya ay 72 taong gulang, ngunit mas payat siya kaysa dati. Sonia, paumanhin. Nagambala ka pa dahil dito. Ang boses ni Tito Ben ay kalmado at may dignidad pa rin. Sinabing doktor na ito ay isang pansamantalang pagkahimatay dahil sa pagod at stress, ngunit delikado para sa kanya na manatiling mag-isa, kaya ipinayo niya na manatili siyang may kasama sa loob ng ilang panahon. Tito Ben, ano po ang gusto ninyo? Kukuha po ba ako ng caregiver? Sonia, pwede ba akong makasama ka ng ilang araw? Mas komportable ako sa iyo kaysa sa ibang tao. Sa kanyang mga salita, nag-alinlangan ako. Ang manirahan kasama si Tito Ben ng kaming dalawa lang ay medyo awkward at nakakapagod, ngunit hindi ko siya kayang tanggihan. Kung si Jun ang magtatanong, tiyak na hilingin niya iyon. Sige po, Tito Ben. Alagaan ko po kayo. Ilang araw pakaraan, nag-impake ako ng ilang gamit at lumipat sa bahay ni Tito Ben. Ito ay isang single detached house na itinayo 30 taon na ang nakalipas, ngunit ito ay maayos at malinis. Mayroon pa ring mga bakas ngang aking biyenan sa bawat sulok, na nagdulot niyang sakit sa aking puso. Pinayagan ako ni Tito Ben na gamitin ang silid ni Jun, at sinabi niyang mananatili siya sa maliit na silid sa ibaba. Kung hindi ka komportable, sabihin mo lang. Hindi madali ang manirahan kasama ang isang matandang tao. Hindi po, Tito Ben. Ako po ang nag-alala na baka ako ang maging pasanin.
Ngumiti lang si Tito Ben ng mahinahon. Sa unang linggo eming pagsasama, maingat kami sa isa't isa. Si Tito Ben ay nagigising ng alas 6 ngang umaga, nag-ehersisyo sa radyo, nagbabasa ng diaryo habang umiinom ng tesa, isang regular na pamumuhay. Ako ay gising ng huli, kaya nakaramdam ako ng hiya, ngunit mukhang hindi naman siya nag-alala. Sonia, kumain ka na ngang agahan? Nagluto ako ng tinola. Tito Ben, ikaw mismo ang nagluto? 3 taon na akong nag-isa, kaya marunong na ako sa karamihan ng bagay. Huwag kang mag-alala. Ang galing ni Tito Ben sa pagluluto ng tinola ay talagang kahanga-hanga. Tamang-tama ang lasa at ramdam mo ang pagmamahal. Nakakatuwa at kahanga-hanga na ang isang 72 taong gulang na lalaki ay gumagawa ng nga gawaing bahay. Ganito rin po ba kayo nagluluto para kay Jun nung bata pa siya? Oh, nang na-ospital ang nanay niya, ako ang gumawa ng lahat. High school pa lang nun si Jun, di ba? Nakaroon ng lungkot sa mga mata ni Tito Ben. Maari kong mahinuha kung gaano kasakit ang mawalan ng anak ng maaga. Ilang araw ang lumipas. At natuklasan ko ang pagiging maalalahanin ni Tito Ben. Kapag nagtatrabaho ako ng huli sa gabi, tahimik siyang naghahanda MTSA at dinadala ito sa akin. Patuloy ang kanyang maliliit na pag-alaga, tulad ng pag-ayos ng temperatura ng aircon o pagbukas ng humidifier. Siya ay malusok sa kabila ng kanyang edad na 72, at higit sa lahat, ang kanyang hitsura bilang isang kagalang-galang na Ginoo ay kahanga-hanga. Tito Ben, huwag na po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Ayos lang. Kailangan ko rin ng gagawin para hindi ako mainip. Isang hapon, biglang umulan. Lumabas ako ng walang payong at bumalik na basang-basa, at nakita ko si Tito Ben na naghihintay sa akin sa pintuan. Sonia, nabasa ka pala. Baka sipunin ka? Nag-alala si Tito Ben habang binibigyan ako ng tuyong tuwalya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Hindi ako inaalagaan ng ganun kaingat ni Jun, ngunit ang pag-alaga ni Tito Ben ay naramdaman kong napakainit. Salamat po, Tito Ben. Uminom ka ngang mainit na tsaa. Kailangan mong panatilihing mainit ang katawan mo. Habang umiinom ako ng luya na tsaa na personal na inihanda ni Tito Ben, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Kailan pa ako huling nakaramdam ng ganitong pag-alaga at pagmamahal? Sa buong kasal namin, si Jun ay walang pakialam sa akin, laging abala sa trabaho. Ngunit ngayon, parang mas inaalagaan ako ni Tito Ben. Ngunit ang problema ay nagsimula pagkatapos. Tuwing nakikita ko si Tito Ben, nakakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Ang kanyang pag-aahit sa umaga ay parang sexy, at ang kanyang pagtanggal at pagsusuot ng salamin habang nagbabasa ng diaryo ay parang intelektual. Sa kabila ng kanyang edad na 72, ang kanyang mabalikat ay malapat pa rin, at ang kanyang boses ay malalim pa rin. Ano ba ang iniisip ko? Habang pinagsasabihan ko ang aking sarili, nakita ko ang sarili kong binibigyang pansin si Tito Ben. Baka uhaw ako sa lalaki? Baka nakakaramdam ako ng kalungkutan sa loob ng isang taon na nag-iisa ako? Isang gabi, nakaroon ako ng laknat at bumaksak dahil sa sobrang init. Nanginginig ang buong katawan ko sa ginaw, at kumikirot ang ulo ko. Sonia, ayos ka lang ba? Ang taas ng laknat mo? Nag-aalala si Tito Ben habang inilalagay ang kanyang kamay sa aking noo. Sa mainit na haplos na iyon, kakaiba na huminahon ang aking puso. Uminom kang gamot sa laknat at magpahinga ka. Babantayan kita magdamat. Tito Ben, ayos lang po. Kaya ko po ang sarili ko. Hindi. Hindi kita iwan na mag-isa. Nagbantay si Tito Ben sa aking tabi sa buong magdamag. Tuwing tumataas ang aking laknat, pinapalamig niya ang aking nunang malamig na tuwalya, binibigyan ako ng gamot sa laknat, at nahahanda ng tubig. Sa kanyang maingat na pag-alaga, parang maiyak ako. Hindi ako kailanman inaalagaan ng ganito ni Jun, ngunit kahit na nagdedeliryo ako dahil sa laknat, hawak-hawak ni Tito Ben ang aking kamay. Ang init ng kanyang malaking kamay ay naramdaman kong napakaligtas at komportable. Marahil ang pinakahinahanap-hanap ko sa buong buhay ko ay ang ganitong mainit na pag-alaga. Kinabukasan ng umaga, nang bumaba ang aking laknat,
Nilutuan ako ni Tito Ben ng lugaw. Magaling ka na ba? Mahirap ang gabi, di ba? Tito Ben. Maraming salamat po. Hindi po kayo nakatulog ng buong gabi dahil sa akin. Ayos lang. Paano ako makakatulog kung masama ang pakiramdam mo? Sama salitang iyon, uminit ang aking puso. Ang pagkakaroon ngang isang taong nag-alala sa akin ng ganito ay nagpaparamdam sa mundo na mainit. Pagkatapos kong gumaling, nakaroon ng banayad na pagbabago sa pagitan namin. Naging mas comfortable kami sa isa't isa, at naging mas natural ang aming pag-usap. Madalas na ikinuwento ni Tito Ben ang kanyang kabataan, tulad ng kanyang pagiging guro, ang mahamon at gantimpala, at ang kanyang pag-ibig sa kanyang asawa. Ikaw, kumusta? Malungkot ka ba na mag-isa ka? Minsan po. Lalo na po sa gabi, kapag mag-isa ako. Ako rin. Hindi ako ganong nalulungkot kapag magkasama tayo. Habang nag-usap kami, nalaman kong nakakaramdam din si Tito Ben ng kalungkutan tulad ko. Sa edad na 72, patuloy pa rin siyang nabubuhay bilang isang lalaki. Isang weekend, iminungkahi ni Tito Ben ang isang biyahe sa Tagaytay. Matagal na ring hindi tayo nakapunta sa Tagaytay, di ba? Magandang panahon, mag-drive tayo. Sige po, Tito Ben. Matagal na rin po akong gustong maglakbay. Sa loob ng 2 oras na biyahe patungong Tagaytay, marami kaming napag-usapan. Mahusay pa rin si Tito Ben magmaneho, at hindi ako nababato dahil sa kanyang nga nakakatuwang kwento. Namasyal kami sa People's Park at sa Sky Ranch, at nagapunan malapit sa Taal Volcano View. Sa una, awkward na maglakbay kasama si Tito Ben na kaming dalawa lang, ngunit habang lumilipas ang oras, naging mas komportable ako. Sonia, hindi ka ba nainip sa akin? Malaki ang agwat ng edad natin. Hindi po, Tito Ben. Sa totoo lang, mas komportable po ako. Kapag kausap po kayo, huminahon ang aking isip. Habang pinapanot namin ang paglubok ng araw sa view deck, makatabi kaming nakaupo sa isang bangko. Maganda ang tanawin ng paglubok ng araw, at ang profile ni Tito Ben ay parang kahanga-hanga. Sonia, pwede ba akong maging tapat? Opo, Tito Ben, parang nakikita kita, hindi lang bilang manugang, kundi bilang isang babae. Sa masalitang iyon, bumaksak ang aking puso. Ang damdamin ko ay nararamdaman din pala ang aking biyenan. Tito Ben, paumanhin sa masalitang ito, ngunit hindi ko ito maitago. Kapag kasama kita, nakakalimutan kong ako ay 72 taong gulang. Buong tapang akong sumagot, ako rin po. Tito Ben, hindi kita nakikita bilang biyenan, kundi bilang isang lalaki. Sa sandaling iyon, tinakpan ngang kamay ni Tito Ben ang aking kamay. Ito ay mainit at matatag. Talaga? Opo. Dahil sa pag-alaga mo sa akin at sa init ng iyong pagtrato, gumugulo ang aking isip. Sa liwanag ng paglubok ng araw, nakatinginan kami, at dahan-dahang nahalikan. Sa kabilang ng 34 na taong agwat sa edad, ito ay isang natural at mainit na halik. Sonia, ayos lang ba ito? Ano kaya ang sasabihin ng nga tao? Ayos lang po ako, Tito Ben. Seryoso po ako. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, kami ay naging isa. Sa kwarto ni Tito Ben, sinindihan namin ang kandila at dahan-dahang hinubad ang aming nga damit habang nakatinginan. Nanginginig ako, ngunit pinakalma ako ni Tito Ben at hinawakan ng marahan. Sonia, ayos ka lang ba? Kung natatakot ka, pwede tayong huminto anumang oras. Ayos lang po, gusto ko rin. Ang katawan ni Tito Ben ay matikas sa kabilangang kanyang edad na 72. Marahil dahil sa kanyang regular na ehersisyo sa buong buhay niya, ang kanyang dibdib at balikat ay malapat pa rin, at lalo na, ang kanyang pagiging lalaki ay hindi nagpaparamdam ng kanyang edad. Mas malaki at mas matigas ito kaysa kay Jun, at nagulat ako. Tito Ben, hindi ko po akalaing ganun po kayo kalusok. Nakakahiya. Nagpapakita ang ganitong hitsura ang matanda? Hindi po. Nakakagulat po talaga. Naramdaman namin ng lubos ang presensya ng isa't isa ng gabing iyon. Lubos akong nasiyahan ni Tito Ben bilang isang babae, at naibigay ko sa kanya ang aking kabataan. Ito ay isang mainit na gabi na hindi mo akalain na may akwat sa edad.
Ngunit ang katotohanan ay hindi madali. Sa sumunod na linggo pagkatapos naming bumalik mula sa Tagaytay, biglang dumating ang Tita Nena, ang ate ni Tito Ben. Siya ay isang taong mahilig makialam, at tiningnan niya kami ng may pagdududa. Ben, matagal na pala si Sonia dito. Hanggang kailan pa kayo magiging ganito? Ate, inaalagaan ko po ang biyenan ko. Inaalagaan? Mukha bang maganda ang manugang at biyenan na makasama lang sa bahay? Inisip mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao? Ang mga matatalim na salita ni Tita Nena ay tumusok sa aking puso. Natatakot ako na baka mabunyak ang nararamdaman namin. Ate, talagang inaalagaan ako ng maayos ni Sonia kaya, iyan ang problema. Isang batang babae na inaalagaan ang isang matandang lalaki? Hindi ba't kakaiba? Pagkaraan ngang ilang araw, ikinwento ni Tita Nena ang tungkol sa amin sa kamag-anak. Dahil dito, nakatanggap ako ng tawag mula sa lahat ng kamag-anak ng aking asawa. Sonia, wala ka namang kakaibang relasyon sa biyenan mo, di ba? Huwag po kayong magsalita ngang walang katuturan. Ngunit sa loob ko, nag-alala ako. Dahil mayroon talagang ganitong damdamin sa pagitan namin. Ilang araw pagkaraan, maging ang aking sariling ina, si Aling Pilar, ay nagsimulang makialam. Sonia, maganda na naninirahan ka sa bahay ng biyenan mo, ngunit huwag kang magtagal, mag-isip niyang kakaiba ang matao. Ma, inaalagaan ko po si Tito Ben dahil mag-isa lang po siya. Kahit na, kailangan mong panatilihin ang iyong distansya. Kung magkasama lang ang biyenan at manugang, mag-usapan ang matao. Ang masalita ng aking ina ay nakakapagpabigat sa aking puso. Hindi naman kami gumagawa ng mali, ngunit bakit kailangan naming mag-alala sa opinyon ng iba? Ang pinakamahirap ay ang tingin ng makapitbahay. Tuwing kasama ko si Tito Ben sa palengke o naglalakad, naririnig ko ang bulungan ng mga tao. Ang sweet naman ng manugang na iyan at ng biyenan niya, di ba? Ang laki ngang akwat ng edad nila, may kakaiba doon. Baka dahil sa nag-iisa ang batang babay. Tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, nasasaktan ang aking puso. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kaming batikusin dahil lang sa nagmamahalan kami. Sa huli, hindi ko na kinaya at sinabi ko kay Tito Ben, Tito Ben, tingin ko po ay mas mabuti kung lumipat akong Maynila. Masyado na pong masakit ang mga sinasabi ngang matao. Sonia, paumanhin, dahil sa akin, naghihirap ka. Hindi po. Ayos lang po ako. Ngunit baka po mahirapan din kayo. Nakita ko ang kalungkutan sa mga mata ni Tito Ben. Masakit din sa akin, ngunit wala akong magagawa. Sige, mahalaga ang buhay mo. Hindi ka pwedeng madurok ang daliri dahil sa isang matandang tulad ko. Nang gabing iyon, sinimulan kong mag-impake. Nalungkot ako na kailangan kong umalis sa bahay na ito na pinaktirahan ko sa loob ng ilang buwan. Isa-isang naalala ko ang mga alaala ko kay Tito Ben, at napaluha ako. Tito Ben, paumanhin po talaga. Kung mas matapang lang po sana ako. Sonia, hindi mo kasalanan. Ako ang hindi nakakaintindi ng aking lugar. Huling gabi, nag-usap kami sa sala habang umiinom ng tsaa. Sonia, ang panahong ito na kasama ka ay ang pinakamasaya sa buhay ko. Ako rin po, Tito Ben. Dahil po sa inyo, nalaman ko ulit kung ano ang pag-ibig, niyakap namin ang isa't isa at umiyak. 34 na taong akwat sa edad, ang relasyon bilang biyenan at manugang, ang tingin ng mundo. Lahat ni ito ay humaharang sa amin. Kinabukasan ng umaga, habang nag-impake ako at paalis na sa bahay, inabot sa akin ni Tito Ben ang isang kahon, magagamit ni Jun ito. Dalin mo, Tito Ben. Habang papaalis ako sa bahay at sumasakay sa taksi, lumingon ako at nakita si Tito Ben na nakatayo sa gate, nakatingin sa akin. Sa sandaling nakita ko siya, biglang bumuhos ang aking luha. Bumalik ako sa aking maliit na apartment sa Maynila at binuksan ang kahon ng magamit ni Jun, at nakita ko ang isang liham sa loob. Mukhang isinulat ito ni Jun sa ospital bago siya pumanaw. Sonia, kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin ay wala na ako. Paumanhin. Iniwan kitang mag-isa, ngunit may isang pakiusap ako,
pakibantayan si Papa, masyado siyang nalulungkot pagkatapos pumanaw ni Mama. Ako rin ay malapit ng pumanaw. Gaano kaya kalungkot si Papa kung maiwan siyang mag-isa? Sonia, mabait kang tao. Ibahagi mo ang init ng iyong pagmamahal kay Papa. At kailangan mo ring maging masaya. Mahal kita, ngunit kung masaya ka sa ibang tao, iyon din ang gusto ko. Si Papa ay isang napakabait na tao. Kung maiintindihan mo si Papa, magiging payapa ang aking puso kahit nasa kabilang buhay. Mahal kita, Sonia. Habang binabasa ko ang liham, hindi tumigil ang aking luha. Mukhang alam din ni Jun ang aming nararamdaman. O baka, nakita niya na ito at pinahintulutan. Hawak-hawak ang liham na iyon, bumalik ako sa Cebu. Nagulat si Tito Ben nang buksan niya ang pinto. Sonia, bakit ka bumalik? Tito Ben, may iniwan po si Jun na liham. Nang ipakita ko sa kanya ang liham, tumulo rin ang luha sa mga mata ni Tito Ben. Si Jun, ito pala ang nararamdaman niya. Tito Ben, hindi mali na magmahal tayo, gusto rin ito ni Jun. Sonia, huwag na nating pansinin ang sinasabi ngang ibang tao, mamuhay tayo ng buong tapang. Niyakap namin ulit ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, walang pagkakasala, kundi buong tapang. Pagkatapos nun, ipinakita namin ang liham ni Jun sa aming pamilya. Nang malaman ng magkamag-anak ang huling kahilingan ni Jun, unti-unti silang nagbago ang isip. Kung ganun ang sinabi ngang anak ko, ano pa ang masasabi natin? Mukhang inaalagaan ng maayos ni Sonia si Papa, kaya ayos lang. Siyempre, hindi lahat ay nakaintindi. Mayroon pa ring mga hindi sang-ayon at mayroon ding mga nagsasalita ngang masasamang salita. Ngunit nagpasya kaming hindi na magtago. Pagkaraan ngang 6 na buwan nagkaroon kami ngang isang maliit na kasal. Hindi ito magarbong kasal, ngunit ito ay isang mainit na kasal na punong pagmamahal. Sa kabilang 30 na taong agwat sa edad, si Tito Ben ay kahanga-hanga, at ako ay masaya. Sonia, hindi ka ba talaga nagsisisi? Mananatili ka sa isang matandang tulad ko sa buong buhay mo. Tito Ben, hindi. Puwede ko na po ba kayong tawaging mahal? Siyempre, mahal. Ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay ang pagmamahal ninyo sa akin. Isang taon na ang lumipas mula nang kami ay ikinasal, at masaya pa rin kaming magkasama. Siyempre, hindi ito madali. Minsan, nararamdaman ko ang akwat sa edad, at minsan ay nag-aalala ako sa kanyang kalusugan. Ngunit natutunan namin na kung mayroong pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa, malalagpasan namin ang lahat. Tuwing pumupunta ako sa puntot ni Jun, sinasabi ko sa aking sarili, Jun, salamat. Dahil sa relasyon na iyong pinagkaisa, nalaman ko ang tunay na pag-ibig. Tito Ben, hindi, ngayon ang aking asawa ay masayang namumuhay. Ang pag-ibig ay walang kinikilalang edad, relasyon, o paghuhusga ng mundo. Kung tunay na nagmamahalan ang dalawang tao, sapat na iyon. Ang pag-ibig na natakpuan namin, na lumampas sa 34 na taong akwat sa edad, ay marahil ang pinakadalisay at pinakamagandang pag-ibig. Ang buhay ay talagang hindi mahulaan. Isang taon na ang nakalipas, sino ang mag-akala na ako, na nawalan ng asawa at nasa kawalan ng pag-asa, ay ibig sa aking 34 na taong mas matanda na biyenan at magsisimula ng bagong buhay? Isang gabi, sinabi sa akin ng aking asawa, na ngayon ay 74 taong gulang, Sonia, hindi ka ba nagsisisi na pinakasalan mo ako? Bakit po kayo nagsasalitang ganyan? Nitong mga nakaraang araw, tuwing tumitingin ako sa salamin, talagang nararamdaman kong matanda na ako. Bata ka pa, ngunit marami kang isinusuko dahil sa akin. Hinawakan ko ang kamay ng aking asawa at sinabi, Mahal, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa edad, ito ay tungkol sa puso. Alam ko kung gaano mo ako pinahahalagahan, at kung gaano karaming ginagawa mo para sa akin. At bukod pa, mas bata ka kaysa sa iniisip ko. Dahil bata ang puso mo, ngumiti ang aking asawa at hinalikan ang aking pisngi. Salamat, Sonia. Ang makilala ka ay ang pinakadakilang swerte sa buhay ko. Hanggang ngayon, tuwing umaga, makasama pa rin kaming nag-ehersisyo sa radyo at naglalakad sa kalapit na parke tuwing gabi.
Ang aking asawa ay patuloy na nagbabasaeng maraming libro, at ako naman ay nagpapatuloy sa aking trabaho bilang isang web designer. Bagamat makaiba ang henerasyon, marami kaming natututunan sa isa't isa. Minsan, nainggit ako sa mabatang mag-asawa. Kapag nakikita ko silang pumupunta sa club o naglalakbay sa ibang bansa. Ngunit mayroon kaming lalim na hindi nila kayang taglayin. Isang hinog na pag-ibig na nakaranas ng pait at tamis ng buhay. Sa simula ng taon, hindi inaasahang nabuntis ako. Ito ay isang huling pagbubuntis sa edad na 39, at ang aking asawa ay magiging ama sa edad na 74. Maraming nag-alala sa paligid namin, ngunit masaya kami. Sonia, ayos ka ba talaga? Kaya ko pa bang magpalaki ng anak sa edad ko? Huwag kang mag-alala, kung magkasama tayo, walang imposible. Sa kasamaang palad, nakunan ako sa loob ng 3 buwan, ngunit sa maikling panahong iyon, nakaramdam kami ng pag-asa at kagalakan sa isang bagong buhay. Hinimas ng aking asawa ang aking tiyan araw-araw at ikinuwento ang mga kuwento sa sanggol, at sa ganoong hitsuran ng aking asawa, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Sonia, paumanhin? Baka hindi ako makapag-anak dahil masyado na akong matanda? Hindi po. Walang kinalaman ang edad sa ganitong bagay. Darating din ang oras para sa atin. Ngayon, isinasaalang-alang namin ang pag-ampon. Bagamat hindi ito madali sa aming edad, naniniwala kami na ang isang bata ay magiging masaya kung lalaki sa isang tahanan na puno ng pagmamahal tulad ng sa amin. Ang pinakamasaya ay ang nakatanggap kami ng buong suporta mula sa aming pamilya. Kahit na si Tita Nena, na unang tumutol, ay pinagpapala na kami. Pinabata talaga ni Sonia si Ben. Mukhang mas masigla si Ben ngayon kaysa dati. Ganito rin ang aking ina. Sa una, nag-alala ako, ngunit mukhang masaya talaga si Sonia. Kaya ayos lang. Kahit na matanda si Ben, talagang inaalagaan niya si Sonia ng maayos. Ang tingin ng kapitbahay ay nagbago rin. Sa una, nagbulungan sila, ngunit nang makita nila kung gaano kami nagmamahalan, marami ang nainggit. Ang ganda ng mag-asawang iyan. Malaki ang akwat ng edad nila, ngunit kitang-kita ang tunay nilang pagmamahalan. Paano inalagaan ng asawa ang kanyang asawa ng ganun kaingat? Nakakainggit. Dahil sa pagkalat ng aming kwento ng pag-ibig, marami ang nakikipag-ugnayan sa amin upang humingi ng payo mula sa mataong nasa katulad na sitwasyon. Sila ay mga makasintahan na may malaking akwat sa edad o mga taong nahihirapan dahil sa komplikadong relasyon ng pamilya. Maglakas loob din po kami. Mamuhay po kami ng buong tapang tulad ninyo, Sonia. Tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, nakakaramdam ako ng pagmamalaki. Nagpapasalamat ako na ang aming pag-ibig ay nagbibigay ng pag-asa sa ibang tao. Kamakailan, nakatanggap ang aking asawa ang magandang resulta sa kanyang medical check-up. Siya ay malusok na hindi mo aakalain na siya ay 74 taong gulang. Nagulat din ang doktor. Mukhang inaalagaan kayo ng mayos ngang misis ninyo. Bihira ang malusok sa edad na ito. Wala naman akong ginawang espesyal. Nag-ehersisyo lang kami ng makasama at kumakain ng regular. Iyan ang sikreto sa kalusugan. Kapag kasama mo ang taong mahal mo, bumabata ang katawan at isip. Mukhang totoo iyon. Ang aking asawa ay parang bumata pa pagkatapos naming ikasal. Ang kanyang paglalakad ay naging mas magaan, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas masaya. Sonia, dahil sa iyo, parang nabubuhay ako sa aking ikalawang buhay. Ako rin po, mahal. Dahil po sa inyo, nalaman ko ang tunay na pag-ibig. Pumupunta kami sa puntot ni June tuwing linggo. Nagulat ang aking asawa sa puntot ng kanyang anak. June, masaya kami ni Sonia. Pinahahalagahan namin ang relasyon na iyong pinagkaisa. Salamat, anak. Sinasabi ko rin kay Junjun ang kalungkutan ni Tito Ben na inaalala mo ay wala na. Alagaan ko si Tito Ben sa buong buhay ko. At papalitan ko ang pagmamahal na hindi ko naibigay. Tuwing umalis kami sa puntot, nakahing mainit ang aking puso. Nararamdaman ko na pinagpapala kami ni June mula sa langit. Sa Taglagas, pupunta kami sa Europe kasama ang aking asawa. Ito ay ang matagal ng pangarap ng aking asawa na maglakbay sa Italy.
Sonia, ayos ka ba talaga? Hindi ka ba mainip sa paglalakbay kasama ang isang matandang tulad ko? Ano po ang sinasabi ninyo? Kasama po kayo? Kahit saan po ay maganda? At napakarami ninyong alam tungkol sa Italy. Para po kayong may pinakamahusay na gabay. Mula pagkabata, mahilig na ang aking asawa sa kultura ng Italy. Natuto siya ng Italian sa sarili niya at marami siyang binabasang libro tungkol dito. Ang paglalakbay sa Italy kasama ang aking asawa ay tiyak na magiging espesyal. Magdasal tayo sa Trevi Fountain sa Roma. Sana ay patuloy tayong malusog at masaya. Sige po. At sa Venice, maggondola rin po tayo. Haha. Oh, honeymoon ng isang matandang asawa at isang batang asawa. Nagawakan kami ngang kamay at tumawa. Sa ngayon, iniisip ko na talagang isang himala, sino ang mag-akala na ako, na nasa kawalan ng pag-asa isang taon na ang nakalipas, ay magiging ganito kasaya? 34 na taong akwat sa edad, ang komplikadong relasyon bilang biyenan at manugang, ang pahuhusga ng mundo nilampasan namin ang lahat at natakpuan namin ang tunay na pag-ibig. Siyempre, hindi pa rin ito magiging madali. Mangunguna sa akin ang aking asawa sa pagtanda, at darating din ang sandalingang pamamaalam. Ngunit hindi ako natatakot sa maiyon. Sapat na ang kaligayahan sa sandaling ito. Ang pag-ibig ay walang kinikilalang edad. Kung tunay na nakmamahalan at nakmamalasakit sa isa't isa, iyon ang pag-ibig, tulad ng pinatunayan namin. Ngayon, maga pa,